Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi, magandang umaga. Ngayong araw po, sinasabi po ng ating Panginoon kung paano ba malulubos yung kagalakan sa ating mga buhay. Paano ba tayo magiging kompleto bilang mga tao? At ang sagot po, simple lang po, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay nanatili sa pag-ibig ng Diyos, malulubos yung ating kagalakan at makukumpleto yung ating mga buhay. At ang pananatili po sa Diyos, maliwanag pong sinasabi ng ating Panginoon, paano mangyayari yung pananatili natin sa Diyos? Yung pananatili natin sa Diyos, mangyayari kapag patuloy tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang pananatili sa Diyos, maipapakita natin sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos. Ito po yung sagot kung paano tayo makukumpleto at makakaranas ng lubos na kaligayahan sa ating mga buhay. Minsan po, meron akong kaklase dati sa seminaryo. Matapos ang 5 taon po namin sa seminaryo, nag-decide po siya na lumabas. At paglabas niya matapos ang 4 na taon, nagkaroon po siya ng girlfriend. At nung nagkaroon siya ng karelasyon, ang unang naramdaman niya ay saya. Pero kaakibat po nun ay pagdududa. Kaya kinausap niya ako, nagdududa daw siya. Mayroon daw takot sa kanyang kalooban. Ang tanong ko sa kanya, saan ang gagaling yung takot at pagdududa sa iyong kalooban? Sabi niya, kasi daw, ngayon maligaya, ngayon masaya, pero sa kinabukasan, hindi daw siya sigurado kung mananatili siyang masaya sa pakikipagrelasyon sa kanyang girlfriend. Hindi daw siya sigurado sa future kung magiging okay pa rin ba, kung magiging masaya pa, katulad ng sayang nararamdaman niya sa ngayon. At ang sabi ko po sa kanya, hindi naman talaga natin masisigurado kung magiging okay yung future, kung magiging maligaya pa ba ang future. Mayroong mga bagay sa ating mga buhay na hindi tayo masisigurado. Pero sabi ko sa kanya,
matitiyak ako na magiging maganda yung kinabukasan ng inyong relasyon kapag pinagsumikapan ninyo yung ngayon, yung araw-araw. Kapag yung araw-araw, pinili mong manatili sa pagmamahal sa iyong minamahal, naniniwala ako na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung relasyon kapag pinagsumikapan nyo ngayon yung araw-araw. At ito rin po yung sagot kung paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan kasama ang Panginoon. Pag sumikapan natin yung ngayon, yung araw-araw, araw-araw tayong manatili sa pagmamahal sa Diyos. Araw-araw nating sundan kung ano ba yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. At makakatiyak po tayo na kapag patuloy nating sinusunod yung kagustuhan ng Diyos, dadalhin tayo nito sa kaganapan ng buhay. Ano pong nagpapahirap minsan sa pagsunod natin at pananatili sa Diyos? Yung atin pong mga sariling kagustuhan. Kung minsan yung ating mga kalooban, taliwas sa nais ng Diyos. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Yung imbitasyon po sa atin, isang paanyaya sa araw na ito, maturuan tayo, magkaroon tayo ng lakas ng loob na mas piliin yung nais ng Diyos, yung utos ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil yun lamang po yung magtatawid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung magbibigay ng lubos na kagalakan sa ating mga buhay. Yung pananatili at pagsunod sa ating Panginoong Hesus Nazareno. At ano pa pong isang hamon sa atin? Matapos nating manatili sa pagmamahal sa Diyos, matapos nating sumunod sa mga utos ng Diyos, ang hamon po sa atin, tayo nawa ay maging tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kung paano tayong nanatili sa Kanyang pag-ibig, kung paano nating naranasan yung Kanyang dakilang pagmamahal sa atin, nawa tayo ay maging mga buhay na tanda, mga paalala na nagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kung paano niya tayo pinatawad, kung paano niya tayo ginagabayan, kung paano niya tayo tinataguyod sa ating mga buhay. Nawa, ito rin ay maging pagpaparanas natin sa iba upang patuloy na maranasan ng mundo ang pagmamahal ng Diyos, upang patuloy na kumalat sa mundo ang pagmamahal ng Diyos na lubos nating nararanasan. Hindi ho ba kapag tayo ay minamahal ng isang tao, kapag lubos yung pagmamahal niya, hindi natin maiwasan na hindi maikwento sa iba, na hindi maiparanas sa iba. Ganon din nawa tayo sa Diyos, yung dakilang pagmamahal niya sa atin, na ipinaparanas niya sa atin. Huwag sana nating pigilan na hindi ilabas, ikalat sa iba. Patuloy nawa tayong magpahayag nito at magbahagi sa ating mga kapwa sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.